Hey, what's up? Good day, good day. Magandang araw po mga kaibigan. Another day na naman, we have to start with usapang pangkalusugan. Pag-usapan natin ngayon is about fasting. Kung anong meron sa fasting at ano ang maging epekto nito about hormones. Ngayon, pag-usapan natin yung hormones. The hormones, we have three hormones responsible. They are calling it the counter-regulatory hormone, which is very essential in our body. Well, kung nagfa-fasting ka, di ka mamamatay. Nagugutom ka nga lang. But originally, anong mangyari pag nag-fasting ka? The more ka maging active. Bakit? Nire-regulate nito ang sympathetic nervous system natin, which is the fight or flight tone. Nire-regulate niya. So, the more tayo maging active. At the same time, nare-regulate nito ang ating cortisol hormone. At the most is ang ating growth hormone. All of them, lahat sila tataas yung level nila pag nagfa-fasting tayo. Bakit? Because ang gagawin nila ay ilalabas nila yung pagkain, those stored fats na naipasok natin sa ating cells doon sa liver. Yun ang tinatawag na glycogen. Nagiging fat yun siya. Ilalabas nila yun. They're the responsible hormone, especially during dawn phenomenon as I mentioned before. Ilalabas niya yun as fats in the form of glucose going to our bloodstream para masupply niya yung need natin sa body natin. Especially our brain when we are asleep in the night. We need to feed the brain. Unconsciously, ginagawa niya ang katawan natin. This is how we are created by God. Well, balik lang po niyan, ito po yung tatlo, lalong-lalo na nagpa-activate sa katawan natin kung bakit naging active tayo. The more nag-fast ka, the more ka maging active. Imagine, after eating, anong gusto mong gagawin? Gusto mong maupo, mahiga, magpahinga, because you have to digest it. Mag-metabolize yung katawan mo, saka pagod ka, pero nagpa-fasting ka, just eat enough for the day, the more ka maging active. Just imagine in the wild, just like an example. Mas aktibo yung mga tigre kung nanghahunting sila. The caveman, yung mga sinaunang tao, naghahunting sila, the more you can move, hindi ka full, just enough. So yun lang po ang may share ko this time, today. Magmuni-muni po tayo. Pag-isipan po natin. Just hit subscribe, like, and share my post. Pag-usapan natin, wala pong gasto po. Ang fasting po is not costly. Nothing to prepare. Not blah, 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 blah. This is my diet. It should be breakfast like this, like this, like this. Nothing. Just do the fasting. But before doing fasting, sasabihin ko po, kaibigan, dapat paghandaan natin. You cannot just do fasting immediately. Paghandaan natin, pag-usapan natin. PM me if you want my suggestion. Nothing to lose. I'm just willing to help. Gusto ko lang makatulong po. Mabago ang buhay. Matanggal yung gamot meron tayo. Ang punot dulo nito at ang goal natin kung bakit gawin natin to is to reverse type 2 diabetes. Kung wala ka bang type 2 diabetes, we will make it away. Ipapalayo natin yan doon. Kasi wala ka pang type 2 diabetes, pero siguro may taba ka na. Overweight ka na. Ibig sabihin, resistant yung insulin level mo. Mataas yung level ng insulin mo. Negative yung blood sugar mo, but you are on the way to that. Alam mo ba mangyari pag mayroon tayong diabetes, hindi natin na-manage? Ang dami. Stroke. Hindi ka nakakakita. Yung iba, uncontrolled yung sugar niya, ang dami. Kidney failure. Then peripheral circulation nangyayari. Yung iba, pinutulan na ng paa. From left foot, biloni hanggang punta na sa legs. Dahil nga, plus, determinasyon, kung sino mang meron yung determinasyon mo po yun. Kung paano tanggalin. Fasting lang talaga. One way na maibaba ang insulin level natin na nagdahilan kung bakit fat tayo, mataba tayo, overweight tayo, kasi naghahatid siya ng carbs doon sa cell. Fasting lang. Give chance for yourself to discharge in a day
Pag ganito yung kataas, puno yun, di ba? Ang insulin, tumataas siya dahil gusto niya ibaba yung sugar natin pag kumakain tayo. Pag nasa level yung sugar mo dito, tataas yung insulin para ibaba yung sugar. Pag nagfa-fasting ka, you have the chance to discharge what you have eaten the previous 24 hours or whatever, ibababa niya yan doon. As you go along everyday nagfa-fast ka, liliit, hihina ang resistance ng insulin mo. Marami tayong pag-usapan, just PM me. And yun lang po, kaibigan, ingat-ingat palagi, ingatan natin yung katawan, hindi lang yan para sa'yo. Para sa pamilya mo, kung mahal mo ang pamilya mo, mga anak mo, share it and do it. Salamat po, ingat po palagi.